May dayaan nga bang nangyayari sa OFW online voting? Ako, ito si Attorney Respecio may ibinulgar na meron daw sekreto para pwedeng dayain ang online voting na yan ng COMELEC. Paalala, IT expert din yan. Ito, panoorin natin ang paliwanag niya at kung paano maiwasan. Ito yung video. Kung yung number one suspect natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung COMELEC, ay siya rin ang may access sa database ng online voting, pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting up to the last minute ng eleksyon. The only way na ma-secure totally ang resulta ng online voting is gayahin yung ginagawa ng mga nangungunang cryptocurrency sa buong mundo, which is lahat ng transaksyon ay cryptographically signed at rinirecord sa blockchain at yung mga database ay decentralized at distributed. Ang downside lang nito ay pwedeng maibenta ang boto ng mga botante sa online voting. Pero okay lang ito kasi yung typical na gumagamit naman ng online voting ay yung mga OFW at hindi sila yung tipo ng tao na nagbebenta ng boto. O, attorney, magagalit na naman yung COMELEC sa'yo niyan. Binubulgar mo na naman. Di ba? Kasi po nitong nakaraan ay marami pong mga OFW po na nagrereklamo tungkol po dyan sa online voting kasi iba daw yung lumabas na resulta. Ngayon, ito yung nakakaalam. Ito yung magaling. Hindi lang isang abogado, kundi IT expert pa. Kaya yung mga sinasabi niya, marami pong naniniwala talaga na posibleng yan ang gagawin. Yung mga sikreto na ibinulgar niya ngayon, bagong-bago kakapasok lang kung paano nga pwedeng dayain ng COMELEC. Ako, COMELEC. Pero pakinggan po natin yung COMELEC dyan kasi mayroon namang paliwanag kung ano yung mga nangyayari netong nakaraan. Diyan po, tungkol sa online voting ng mga OFW. Ito yung paliwanag ng COMELEC ko. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script, minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, may isang ganyan, pero hindi po nangangulugan na yun ang binoto nila. Okay na ba sa inyo? Pasado na ba ang paliwanag ng COMELEC? Diyan po kasi sa paliwanag ni Attorney Respecio, yung pwedeng paraan para ma-secure yung boto, yung makita yung resulta. Ang pinoproblema nga ng COMELEC, baka daw gamitin sa vote buying. Diba? Kasi yung mga OFW, nako, OFW pa yung pwede nating pagdudahan sa vote buying? Mukhang hindi naman. Mukhang pag OFW, alam naman natin na may trabaho yan at malaki ang kinikita ng mga yan. Kasi ang pagkakaalam ko, yung mga OFW na yan, kung sino yung mga politiko na sinusuportahan nila, ayon po yan sa kagustuhan nila. Kung ano po yung gusto nila. Nagre-reklamo, pansinin nyo, yung mga pagpicture nila, video nila, napapansin nyo kung sino yung mga binoto? Naku, karamihan PDP laban. Kaya pagdating sa resulta, kung merong mga umangat dyan na hindi naman o ayaw naman ng mga OFW, ay alam na yan. Tsaka salute po dito kay Attorney Respecio kasi hindi po siya nananahimik. Sinishare po niya kung ano po yung nalalaman niya. Hindi basta paninira lang yan sa COMELEC ang ginagawa niya. Hindi po paninira yung ginagawa niya sa COMELEC. Kung hindi, tumutulong lang siya paano maiwasan ang hindi dapat mangyari. Paano ma-secured ang boto ng mga OFW. Yun ang tingin ko. Gusto lang niyang tumulong para malinis ang halalan. Yan, dito na lang. Thank you. Bye-bye.